Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas at ngayon po ay ating papasadahan ang naging bakbakan sa final match or championship between Magnus Carlsen and Ferrugia. Ayan, pasensya na po at tinamaan talaga si coach. Grabe boses ko ngayon. Pasensya na talaga. At bago tayo magsimula mga kamatyas sa napili nating best game nila, ay shout out ko muna si candidate Grandmaster Daniel Kison dahil ngayong araw po ang lipad nila papunta sa Budapest, Hungary para ibandila ang ating bansa sa Olympiad, yan, World Chess Olympiad. Kasali sila Magnus doon, pupunta raw doon ang Team Norway. Sana makaharap ng Team Philippines, ano? Ayan po, at nakita kami kahapon for send-off dinner. Ayan, hosted by Pantelion family. Ayan, shout out Attorney Pantelion and family. Talagang nagpa-special pa talaga ng dinner kagabi, oh. At kasama po namin ang ating First Asia's Grandmaster Eugene Torre, ang head coach po ng Team Philippines. Ayan. Okay po. White dito si Magnus. Ang ginawa nag D4. Knight F6 si Perusia. C4, E6. Knight F3, D5, Knight C3 at tinirahan ng tinatawag na Ragusin variation ng Queen's Gambit declined, Bishop G5. Sumunod talaga si Magnus sa main line. O yun, Knight BD7, E3, H6 at Bishop H4, nag G5. Talagang sharp talaga. Bishop G3, Knight E4 at nag Knight D2. Okay, so para ma-neutralize yung knight na nakapasok, kailangang alisin, bishop ang kinapture. Pero teka muna mga kamatyas, ano? Bagamat bookline pa rin yan, ano mangyayari kung itong isa ang capturein? Parang tipong lalamang ng isang pawn yan, diba? Pag kinapture, capture, and bagurok C1, and itakbo natin bishop A5, magbi-bishop D3. Ayun. So dito talagang sadya palang palalamangin ng puti ng isang pawn, pero kung atin pong oobserbahan ng position, butas yung light square sa king side na tipong babasagin mamaya yan ng H4. And ang tanong pa dito, definitely hindi na makakapag-castling ang kings at magka-castling. Pag di nag-castling yan, delikado yan, papasukin yan mamaya babasagin lang, di ba? Yan. So meron palang positional compensation, may kapalit na position na medyo delikado, annoying sa black. Kaya sa linya, ang ginagawa sa theory, kina-capture na lang yung bishop. H takes G3, C6, Queen C2 develop, and Bishop F8. Ginulat si Magnus dito sa linya na ito. Novelty ang Bishop F8. Bagong tira ni Perugia. Bagong luto mga kamatyas. Kasi sa old lines ay nag-Knight F6 at may tumira ng B6. Ayan, para simpleng i-develop ang queen side, angat, and siguro timing for castle queen side. Pero dito mga kamatyas, bumalik. Mapapaano ka talaga dito? Ano? Ang idea is to maneuver sa G7 para dyan mag-castle. Pipiliting dyan mag-castle kasi naka-fianchetto na. Okay. So binasag ni Magnus nag F4, Bishop G7, hindi pinansin yung F4, Castle Queenside, Queen E7, at nag-King B1. Ayan. So yung ganitong diskarte po ay maagang pag-iingat sa King. Prophylactic mo bang tawag dyan para hindi natamaan mamaya ng mga break sa C-file. So parang kahit long castle yan, parang Kingside Castle na rin. Kasi naka-King B1 okay na yung pawns niya sa A2. Ayan, nag-Knight F6. So, saan pupunta? Yun, may sundot sa G4, Bishop E2, inabangan lang para di makalundag, nag-Bishop D7, at dito, nag-E4. Saktong-sakto itong ginamit ni Magnus na principle. Kasi, kapansin-pansin na ang tagal ng king sa gitna. Pag matagal po ang king sa gitna, inaatake talaga yan. Binobomba agad ang sentro para makaramdam kagad ng pressure ang black king. Aatakihin yan sa gitna hanggat maaari. So, kinapture ang E4, Knight D takes E4, nag-castle queenside, ayun, dyan na tumakbo, and nag-C5. Another strong move by Magnus para to control the D6 square at lalandingan ng knight yan dyan. Ay, napakabigat yan mga kamadyas. So, nag-King B8 lang. Hindi pinansin, ano na,
Kumbaga, ganun din, prophylactic like King B1 ni Magnus kanina. Kinapture ng knight, capture, and nag-knight E4. Ayan. So, dito po kahit na bishop pair ang mayroon kay Firouzja, pero kapansin-pansin naman, yung light square bishop ay bad. Pwede nating bigyan ng bishop pair ang kalaban, make it sure yung isa medyo baldado or totally baldado, barado, pwedeng bigyan ng bishop pair. Okay? So, nag-bishop C8, Queen C3. Ayan. Dinipensahan kasi yung bishop C8, isang simpleng tira pero may threat eh. So lagi po tayong alisto sa mga ganong simple threat. At nag-rook D2, abang lang din si Magnus. So plano yata to play rook D1 para mag-battery. Extra support sa D4. Nag-rook G8, ayan nakaabang lang din yung Torre na kapag humataw ng capture dyan, baka maka-timing ng atake sa G2. At nag-rook H D1, Queen C7, ayun na. Ini-irritate talaga si Magnus na siya ang gustong pa-capturing sa G5. At nag-Queen E3. Wala, dinipensahan lang. Okay, kasi kung matatakawan po sa pawn para capturing niyan, halimbawa matakawan talaga, may bishop H6 eh. Mapipin lang. Kaya yung mga ganyan, tapos total double pawn din naman ang puti dyan. So hindi na po iniintindi, huwag kayo matatakawan sa mga ganitong sandali, no? So Queen E3, depensa lang. At nag-bishop F8. Para walang knight D6. Nag-bishop F3, F5, at nag-knight C3, bishop G7. Ayun, binalikan yung pawn sa D4 as the main target dito. At nag-bishop H5. Ayun, medyo naging questionable ang tira na yan. Bakit daw tinira yan? Sabi ng computer engine, ang tira lang daw dito ay B4. Yan pala ang mas on point, ano? Oo, ang nakikita ko dito ay bobomba ng B5. Total, nandiyan naman ang bishop. Then followed by rook B2. Ayun, ang nakikita kong plano dito. Ayan, so natututo rin ako mga kamatsas, ano? Kasi nandyan kasi yung king. Then dyan pa ang plano ng pagbomba. Pero okay lang kasi may rook B2 naman. Sapat naman para i-save pa rin naman ang king. At the same time ay nakaka-atake. Ayun, so matututo tayo sa computer no? Pero ang ginawa ni Magnus ay nag-bishop H5. Siguro ang plano niya is to prevent the rook GE8 na makaka-extra support sa E6. Ayan, nag-bishop F6, A3, nag-rook G7. Yun nga lang, nakikita ko na dito ba't binadmuban kasi hindi rin pala maaawat Kahit napigilin doon, simple lang angat, pwedeng sa E7 or pwede sa D7. So, hindi pa rin pala mapipigilan yung activity ng Torre. So, nag-knight E2, kumapture na, capture, and ayun, sinacrifice talaga ni Magnus. Ano ang laman? Tingnan natin. Rook H1, pero kitang-kita po, slightly better dito si Firouzja Queen G7, babaan. Nag-Queen E7, yun lang, na bad move. Parang sayang na tira, no? Dapat daw po ay dito, sa H8. So baba lang, nakasuporta pa rin, nakaturo pa rin sa D4. So hindi pa rin pwedeng basta aalis yung knight sa yung Torre, babagsak yung D4 Yun pala yun. Balik tayo. Sa Queen E7, Bishop F3, Rook G6, dinipensahan yung pawn na naka-threat at nag-Knight C1. Ayan, maneuver. Naghahanap dito si Magnus ng perfect maneuver. So Queen C7, King A2. Ayan, simpleng tira pero another questionable move. Sa computer dapat daw po ay B4 pa rin talaga. Grabe, kahapon pa pala yung B4 na yan. Grabe, no? Tapos knight B3, A4, B5. Yan ang nakikita ko dyan. Mas energetic yon, mas pressure giving move, no? Pero nag-King A2, medyo nag-aabang si Magnus Ayun, Bishop G7. Dapat daw po Queen G7. Ayun, talagang gustong paturuin talaga sa D4. Bishop G7, nag-Bishop H5, Rook F6, Knight D3, ayun lang. Nagkaroon ng timing dito si Magnus na mailagay yung Knight, maitarak sa gitna. Ayan, lakas niyan mga kamatsas. Rook F8, ayun naitarak sa gitna Capture. Ayan, malakas ang loob dito ni Magnus na makipagharapan sa D-file kasi kung mag-Rook D5 man ang black, may Bishop F3, may pampapitik Samantalang yung paparating na Rook D6, walang pangpaalis. Sino makapagpapaalis pag dumating na sa D6? Ay, grabe kalakas ang Torre. Ayan wala, isang pitik lang takes. Gumanon dito, lipat sa kabila. Ayun
para wala ng rook d5 at the same time ay naka-threat pa sa weak pawn e6. Queen g7, dinipensa ng h6 and the queen f2. Saan pupunta yan? Pupunta dito. a5, a4, para di na makapanggulo yan. Nag-rook d3, bishop c4, balik, bishop b3, queen g6, at nag-queen e1, tineret yun. Ay, nako, bagsak. Isang tira lang, nalansi siya rin. Nalansi siya ni Magnus, Capture, queen g7. Bakit hindi kinapture yung pawn f4? Ano mangyayari? Mag-rook d1, agawan, sabay pupunta doon. Oo, medyo equal pa rin naman pero nakaka-pressure yun sa side ni Perusia. Kaya ginawa niya, nag-queen g7 muna and binantayan muna niya yung d-file pero sinalubong pa rin ni Magnus Kinapture yung f4 and rook d8, ayun lang. Medyo in-underestimate dito ni Perusia. Parang sa isip niya, baliwala yan kahit pumasok ka. So, ginarab dito ni Perusia yung f4 na sa palagay niya rin na pag nawala ang f4, sunod na babagsak yung e5. Gusto niyang linisin yung mga pawns para makatulak ang connected pass pawns niya. Yun lang pag queen e7. Yun lang mga kamatsas. So, bakit naman ito tamang tira pala? Tatanungin ko sana bakit hindi kinapture pero yan ang gusto ng computer engine. Wala naman pala Wala pa namang paparating At least nakuha na niya yung e5. Yun lang. Continuation po is queen d2. Excuse me. So, nag-king c7. Queen a5. Ganun na lang. Magpapabalik-balik. Balik-balik. Wala bang ibang pilit? Ano na ba threat? May magku-queen d7 na pala threat nakita ko na yung threat mga kamatsas. Malakas pala. May paparating na queen d7. Kaya pala umaangat yung king. Okay. Balik tayo mga kamatsas, no? Nag-queen a7 dito si Perusia. Yun lang. Nag-queen b6 si Magnus na miss din niya ang malakas na hataw na tira. Queen d2. Yun na pala, Bakit? Halimbawa, kung mag-rook e4, check na doon. Check na. Pag kinapture, may capture. Ayun, unstoppable. May bishop takes e6 coming pa. Okay, pag nag-rook d4, bishop takes. Yun pala, no? Balik tayo. Pero, nag-queen b6, rook e4, wala na. Sa bagay, wala na. Dying seconds na sila. Hindi na magkatamaan ng tira, no? Dapat daw queen h4 dito. With the idea to capture the, mga ganun, no? Queen h4. Pero, ang ginawa is rook e4, nag-a5. Ayun, pupunta doon sa e6, sugswang na rin pala, Queen c7. At dito po mga kamatsas, pakiguess nyo ang huling bitaw ni Magnus sa kanilang malagit-gitang laban. Napasuko niya si Perusia sa huling bitaw na ito. Pakiguess nyo, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito po ang binitawang tira. Boom! Congrats sa nakakita. Oo nga pala, yung queen ay nagbabantay doon. Kaya, ayun, bagsak na yung bishop sa c8. Actually, mukhang unstoppable matches pa yata Mamamatches kakapturein yung queen. When capture, matches Okay, so dito po mga kamatsas, ito na rin kasi paparating. Wala na sugswang ang posisyon. Ito yung sasabing sugswang na kahit anong gawin ng black, wala na. Bibigay at bibigay na. Okay. Congratulations kay Magnus. Dahil po dyan ang naging score nila. Tingnan nyo po, grabe, mamaw talaga si Magnus. Ang score nila is 23.5 against 7.5 mga kamatsas. Sumabot sila ng 31 games sa kanilang bakbakang 5 minutes, 3 minutes, and bullet. Grabe mga kamatsas, napakalayo. Tambak na tambak si Perusia ay world number 1 Magnus. As usual, champion na naman si Magnus. Pero not bad kay Perusia dahil pinakita niya ang kanyang husay din. Second place, not bad. Grabe mga kamatsas, talagang iba talaga pag Magnus Carlsen. Ang nakikita ko nga aawat sana sa kanya si Nakamura kasi meron akong natatandaan na mga matches nila na nanalo si Nakamura when it comes to Blitz Chess and online. Yung ginagamitan ng chess.com, magaling si, si Nakamura kaso wala nadali nga ni Perusia Kaya si Perusia tuloy ang sumalubong kay Magnus. Para namang puto ang nangyari sa kanilang score. Pinuto ni Magnus
Grabe mamaw talaga. Maraming salamat po mga kamatcha. Sana po natuto kayo. At itong paparating na Chess Olympiad, yan po ang tututukan natin. Magkakaroon tayo ng mga updates doon dahil bibigyan tayo ng mga detalye, mga pictures, and siguro mga videos na mula doon coming from our legendary GM Eugene Torre at ganoon din po kay candidate Grandmaster Daniel Quezon. So, i-ano po natin sila, i-good luck natin sila sa comment section below, palakasin natin ang loob, especially kay Denden, dahil 10 points na lang ang kailangan niya to become a Grandmaster. Dahil 2,490 na po ang kanyang live rating. So, mga ilang pitik na lang po ng panalo doon against higher rated player, ay sigurado on the bag na ang full-fledged Grandmaster. So, board 2 siya, mga kamatyas. Board 1 natin ay si Grandmaster Julio Catalino Sadora, yung aking ka-teammate noong elementary times and high school dito sa Cavite. Ayan. And board 2 si IM Denden. Hindi ko alam yung lower boards pa, pero yun lang ang natatandaan ko sa nasabi ni GM Torre kagabi sa aming send-off dinner meeting with Attorney Pantelion. Ayan. Maraming salamat po mga kamatyas. Thank you so much po sa inyong palagyang pagsuporta. Muli po ay ipipin ko yung ating details ng invitation for this coming September 23 sa ating online training. Pili na kayo. Pasok kayo sa beginners o kaya intermediate or sa palagay nyo nasa advanced level na kayo. Mag-register na kayo. Limited slot lang po yun online. Ipopost ko ulit or i-comment ko ulit ang details para makita nyo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.